May mga camper na sobrang maliliit kaya kailangan mong lumabas para lang magpalit ng isip. Pero ang mga makikita mo ngayon ay mula sa ibang planeta. Bagaman uso ang vintage sa kasalukuyan, ang 8 modelong ito ay humamon sa lahat ng lohika ng inhenyeriya at magandang panlasa. Hindi lamang sila mga sasakyan. Sila ay mga eksperimental na pangarap sa ibabaw ng mga gulong. Naiilan lamang ang naglakas loob na imaneho. Siguraduhing makarating sa ika-1 pwesto dahil ang disenyong iyon ay napakakaiba na mukhang isang bahay na tumatakas mula sa mga pundasyon nito. Halika na. Bilang 8, Ultravan, Estados Unidos, mga taon ng 60. Isipin mong nagmamaneho ka sa highway noong mga taon ng 60. Tumingin ka sa iyong rearview mirror at nakakita ka ng isang bagay na walang paliwanag. Isang mahaba, mabilog, at makintab na hugis na mukhang katawan ng eroplano na walang mga pakpak na dumudulas sa gitna ng trapiko. Hindi ito panaginip o guni-guni. Ito ang Ultravan. Dinisenyo ng isang aeronautical engineer na nagngangalang David Peterson. Ang motorhome na ito ay bumasag sa lahat ng nakasanayan sa industriya ng mga bahay na gumagulong. Habang ang ibang mga tagagawa ay nagkakabit ng mga kahon na gawa sa kahoy sa ibabaw ng chassis ng truck, ang Ultravan ay gumamit ng isang monocoque na istruktura ng aluminyo, eksaktong katulad ng mga eroplano sa panahong yon. Walang tradisyonal na frame, walang hiwalay na mga riles. Ang lahat ay iisang piraso, magaan, matibay, at kakatwang futuristiko. Sa haba na 22 talampakan, mga 7 metro, tumitimbang ito ng halos 1,100 kilo. Mas mababa yon kaysa sa maraming sedan sa kasalukuyan. Sa loob ay mayroon itong kumpletong kusina, banyo na may shower, kama para sa 2, at espasyo para sa imbakan. Ito ay isang matitirhan na kapsula sa kalawakan, isang pangarap na disenyo na nagkatotoo. Ang problema ay nasa likuran. Upang mapanatiling patag at mababa ang sahig, naglagay si Peterson ng makina sa likod na mula sa Chevrolet Corvair, isang 6 na silindro na pinalalamig ng hangin na halos hindi lumalampas sa 100 lakas kabayo. Sa patag na lupa, sa mga tuwid na kalsada, ang Ultravan ay gumagana ng maayos. Ngunit sa sandaling may lumitaw na paakyat, sa sandaling ang kalsada ay nagsimulang tumaas patungo sa mga bundok, nagbabago ang sitwasyon. Ang makina ay nagsisimulang mawalan ng bilis ng paunti-unti, na tila nakikipaglaban sa hangin mismo na nagpapatangi rito. Ang mga driver ay natutong magplano ng ilang oras bago ang anumang pag-akyat, kumuha ng buwelo, at magdasal na sana ay hindi masyadong mahaba ang ahon. Nang itigil ng Chevrolet ang paggawa ng makina ng Corvair, ang proyekto ay malubhang naapektuhan. Sinubukan nilang iangkop ang ibang mga mekanika. Mas mabigat, mas malakas. Ngunit ang orihinal na balanse ay hindi na pareho. Ang produksyon ay unti-unting nawala at ang Ultravan ay tuluyang naglaho. Ngayon, ito ay isang piraso ng kulto, kakaiba, elegante, at una sa panahon nito. Isang eroplano na hindi kailanman lumipad, ngunit patuloy na nagpapapangarap sa sinumang tumitingin dito. Bilang 7, Vixen 21, TD, Estados Unidos, mga taon ng 80. Kung ang mga taon ng 80 ay ang dekada ng mga pagmamalabis, may nakalimot na abisuhan ng Vixen 21, TB. Sa isang panahon, kung kailan ang mga motorhome ay malalaki, parisukat, at malakas sa gasolina, lumitaw ito. Mababa, stylish, na may pormang tila agresibo. Gaya ng isang kotseng pang sports na pinahaba hanggang sa pagiging kakatwa. Hindi ito mukhang bahay na gumagulong. Mukhang isa itong eksperimento sa disenyo na mula sa ibang planeta. Sa likod ng kabaliwang ito ay si Bill Collins,
Isa sa mga ininyerong kasangkot sa disenyo ng DeLorean, ang kotse sa Back to the Future. Ang kanyang pananaw ay simple pero radical. Lumikha ng isang motorhome na parang isang European sedan kung imaneho. At nagtagumpay siya. Ang Vixen ay may katawan na yari sa fiberglass na na-optimize sa wind tunnel. Isang napakababang center of gravity dahil sa makina nito sa likod. At isang disenyong napaka-compact kaya kumasya ito sa isang karaniwang garahe sa suburban. Isang bagay na hindi sukat akalain para sa anumang sasakyan sa uri nito. Ngunit ang pinaka hindi inaasahan, ang nagpapasanganga sa lahat, ay nasa mechanical na puso nito. Isang makinang turbo diesel BMW na may 6 na silindro na nakakabit sa isang manual na transmisyon na may 5 bilis. Oo, tama ang nabasa mo. Manual. Ang paglilipat ng kambyo sa isang motorhome na may 6 na metro ang haba ay hindi eksaktong inaasahan ng karaniwang mamimili noong 80. Ngunit dahil sa kombinasong iyon at sa obsesyon nito sa aerodynamics, ang Vixen ay kayang umabot sa mga numero ng pagkonsumo na malapit sa 30 milya bawat galon. Sa isang dekada ng murang gasolina at mga makinang V8 na malakas lumaklak, yon ay halos revolusyonaryo. Ang problema ay hindi pa handa ang merkado. Ang mga mamimili ng motorhome ay gustong komportableng automatiko. Gusto nila ng malalawak na sala kung saan makakagalaw. Gusto nilang makaramdam na nasa isang bahay, hindi sa loob ng isang eroplano. Ang mababang bubong ng Vixen ay nagpipilit na itaas ang isang bahagi sa pamamagitan ng isang hydraulic system para makatayo ng tuwid. Isang bagay na itinuturing ng marami na isang hindi kinakailangang abala. Ang resulta ay malupit. Nalugi ang kumpanya matapos gumawa ng mas mababa sa 600 unit. Masyadong advanced, masyadong iba. Masyadong hindi naintindihan para sa panahon nito. Ngayon, ang iilang Vixen na natitira ay hinahangad ng mga kolektor na nagpapahalaga sa pambihira at kasaysayan nito. Dahil ang Vixen 21 TD ay nagturo sa atin ng isang mahalagang bagay. Kung minsan, ang hinaharap ay dumarating ng mas maaga sa takdang panahon at walang nakakaalam kung ano ang gagawin dito. Bilang 6, Clark Cortez, Estados Unidos, mga taon ng 60. May mga kumpanya na nakatuon sa paggawa ng mga forklift. At mayroon ding mga kumpanya na sa isang magandang araw ay nagpasya na maaari rin silang gumawa ng mga bahay na gumagulong. Ganun lang. Ang Clark, isang kumpanyang kilala sa kanilang mga pang-industriyang forklift, ay nagpasyang pumasok sa mundo ng mga motorhome noong mga taon ng 60. At hindi nila ito ginawa ng may pag-iingat. Ginawa nila ito na parang nagtatayo sila ng isa sa kanilang mga sasakyang pangkargamento. Gamit ang bakal, maraming bakal. Ang Clark Cortez ay literal na isang tangke na may mga bintana. Sa halip na magkabit ng isang kahon na kahoy sa ibabaw ng isang karaniwang chassis, gaya ng ginagawa ng lahat, ang mga inhinyero ng Clark ay pumili ng isang bagay na radikal. Isang unibody na istruktura na yari lahat sa bakal. Walang mga piyesang biglaang ibinurnilyo. Walang mga kahoy na lumulobo dahil sa halumigmig. Lahat ay integradong, hinang, matibay, pang-industriya. At ang pinakakagulat-gulat, traksyon delantera o front-wheel drive. Ilang dekada bago naging karaniwan iyon sa mga sasakyang panlingguhan. Sa pag-alis sa rear drive shaft, nakamit nila ang isang floor na ganap na patag. Maari kang maglakad sa loob ng Cortez nang may kabuuang komportibilidad, nang walang matataas na tunnel o hindi komportableng mga baitang,
isang bagay na noong 60 ay parang science fiction. Ito ay napakahusay sa konsepto. Ngunit ang katibayang iyon ay nagtatago ng isang malinaw na problema. Ang bakal ay nagparamdam dito na napakatibay. Ngunit nagpabigat din dito ng sobra. Sa halos 3,200 kilo, ang orihinal na makina, isang Plymouth V8 na may 318 cubic inches, ay halos hindi ito maigalaw ng may dangal. Ang pag-abot sa bilis ng highway ay nangangailangan ng pasensya. Maraming pasensya. At isang mapagbigay na kanang paa. Ang mga pagbilis ay mabagal. Ang mga pag-overtake ay isang estratehikong pagpaplano. At naroon din ang tahimik na kaaway, ang kalawang. Sa mga reyon kung saan gumagamit ng asin sa mga kalsada tuwing taglamig, ang metal ay nagsisimulang masira mula sa ilalim. Ang tila hindi nasisira ay maaring maging kulay kahel na alikabok sa paglipas ng mga taon, na nilalamon ang chassis at katawan ng walang awa. Ang Clark Cortez ay isang gawang una sa panahon nito. Isang pahayag ng mga prinsipyo kung paano dapat gawin ang mga bagay. Para tumagal, magpakailanman. Ngunit ang bigat at ang kaagnasan ang naging mga sakong ni Achilles nito. Ngayon, ang iilang mga naibalik na halimbawa ay mga piraso ng koleksyon para sa mga nagpapahalaga sa halos makulit na inhenyeriya nito. Dahil ang Cortez ay hindi humihingi ng tawad sa pagiging mabigat. Humihingi ito ng respeto sa pagiging matatag. Bilang 5, Toyota Sunraider. 4 sa 4. Mga taon ng 80. Bago pa man naging dominante sa Instagram ang mga luhong camper, bago pa naging pangarap ng bawat manlalakbay ang mga Sprinter 4 sa 4, mayroon ng isang maliit na mandirigma na halos hindi nasisira. Ang Toyota Sunraider 4 sa 4 ay hindi ang pinakamalaki, ni ang pinakamaluho, ni ang pinakakapansin-pansin. Ngunit ito ay, marahil, isa sa mga pinaka-maaasahan sa labas ng kalsada na nagawa kailanman. Ang base ay ang maalamat na chassis ng Toyota Hilux. Ang mismo sinubukan ng Top Gear na patayin ng walang tagumpay pagkalipas ng ilang taon. Sa ibabaw ng platform na iyon na hindi nasisira, nagkabit ang mga tagagawa ng katawan na yari sa fiberglass na hinulma sa 2 pangunahing piraso. Walang mga panel na kahoy na lumulobo sa ulan. Walang katapusang pagtagas na ginagawang pugad ng amag ang loob. Ito ay compact, matibay, at nakakagulat na maliksi sa mga daan kung saan ang ibang mga sasakyang panlingguhan ay nai-stack ng walang lunas. Kaya nitong umakyat sa mabatong mga landas, tumawid sa mga sapa, dumaan sa mga komplikadong lupain, at makarating sa mga lugar na tila imposible para sa isang bahay na gumagulong. Tila ito ang perpektong balanse sa pagitan ng pakikipagsapalaran at otonomiya. Ang pangarap ng sinumang manlalakbay na gustong lumayo sa aspalto nang hindi isinasakripisyo ang mga pangunahing kaginhawaan. Hanggang sa nagsimulang lumitaw ang problema. Ang mga unang modelo ng Sunraider ay may dalang sobrang bigat sa isang rear axle na hindi idinisenyo para sa ganong uri ng pangangailangan. Gumamit sila ng isang configuration na kilala bilang full floating, na tila may dobleng mga gulong, ngunit hindi nagbibigay ng tunay na lakas ng isang axle na may bigat na 1 tonelada. Sa ilalim ng buong karga, kasama ang tubig, mga kagamitan, pagkain at mga pasahero, ang stress ay matindi. Nagsimulang kumalat ang mga nakababahalang kwento. Mga axle na bumibigay sa gitna ng kalsada, mga mapanganib na sitwasyon na walang gustong maranasan sa mataas na bilis. Ang Toyota, na palaging seryoso sa kanilang mga responsibilidad, ay naglabas ng malawakang recalls upang palitan ang mga bahaging iyon ng mga pinalakas na bersyon. Ito ay isang matinding golpe sa reputasyon ng modelo. Ngunit ang Japanese brand ay gumawa ng tama.
kinilala ang pagkakamali at niresolba ito. Matapos ang pagwawasto, nabawi ng Sunraider ang reputasyon nito at ngayon ay itinuturing na isang alamat ng klasikong overlanding, isang sasakyan na nagpapatunay na kahit ang mga higante ay maaaring may mga paang putik, ngunit nagpapatunay din na ang katapatan at mga solusyon sa tamang oras ay bumubuo ng mga alamat. Kakatwa, ang bagay na halos sumira sa kasaysayan nito ang naging dahilan kung bakit ito naging isa sa mga pinakahinahanap na camper ng mga kolektor sa buong mundo. Hanggang dito ay nakakita tayo ng mga kamangha-manghang kakaiba, mga makina na una sa kanilang panahon o nagbigay ng prioridad sa inobasyon kaysa sa sentido komon. Ngunit ang apat na susunod ay nasa ibang antas. Sila ang nagdala sa ideya ng bahay na gumagulong sa mga teritoryo kung saan ang pisika, grabidad at balanse ay hindi na naging prioridad. At ang bilang isa ay hindi lang kakaiba. Ito ay, marahil, ang pinaka-absurdo at pinakamatalinong mapanganib na camper na gumulong kailanman. Humanda ka, dahil ang pagkahilo ay malapit nang magsimula. Bilang 4, Chevrolet Blazer Chalet, Estados Unidos, mga taon ng 70. Ang ideya sa papel ay napakatalino. Kumuha ng isang sasakyang 4x4 na matibay at sikat gaya ng Chevrolet K-Lima Blazer at gawin itong isang integral na camper mula mismo sa pabrika. Walang mga gawang bahay na adaptasyon. Walang bigla ang pagkakarpintero sa garahe ng bahay. Isang malinis, profesional, at handang gamiting solusyon. Ganito isinilang ang Blazer Chalet, isa sa mga pinakapanabik na taya ng Chevrolet noong mga taon ng 70. Ang integrasyon ay buo. Ang unang kabina at ang bahaging matitirhan sa likod ay magkadugtong, na nagpapahintulot sa driver na lumipat mula sa manibela patungo sa kusina na hindi na kailangang bumaba ng sasakyan. Isang biyaya sa mga araw ng ulan o matinding lamig. Sa loob ay may espasyo para magluto, kumain at matulog ang 4 na tao. Kalan, sink, portable na refrigerator, lahat ay nasa loob ng isang Blazer na may traction sa 4 na gulong. Sa papel, ito ang pangarap ng manlalakbay, ang pinakamahusay na kagamitan para sa mga gustong makarating sa malalayang lugar nang hindi isinasakripisyo ang mga pangunahing kaginhawaan. Ngunit dito pinaalala ng pisika na meron siyang sasabihin. Ang problema ay nagsimula sa mataas na bubong na yari sa fiberglass. Upang makalika ng matitirhang espasyo sa likurang bahagi, kailangang itaas ng mga taga-disenyo ang linya ng bubong ng malaki. Ang bubong na yon, kasama ang istrukturang sumusuporta rito, ay nagdagdag ng halos 450 kilo sa pinakamataas na bahagi ng sasakyan. Bigla, ang center of gravity ng Blazer, na hindi naman talaga mababa, ay naging pampublikong kaaway bilang isa. Sa mga sementadong kalsada, ang chalet ay kumikilos ng katanggap-tanggap, kasama ang katangiang pag-ugoy ng mga matataas na sasakyan, ngunit nasa loob ng inaasahan. Ang problema ay lumilitaw kapag natatapos na ang aspalto. Sa mga mabatong daan, sa matatarik na ahon, sa mga hindi pantay na lupain, ang sasakyan ay nagsisimulang makaramdam ng kakaiba. Napapansin ng mga driver ang pagkiling sa gilid kahit na tumatakbo sila sa tuwid na linya. Ang idinagdag na bigat sa itaas ay nagpapakilos sa Blazer na parang isang pendulo, dahan-dahang bumabalik mula sa bawat lubak o bawat hindi pagkakapantay. Ang suspensyon sa likod, na idinisenyo para sa isang mas magaang sasakyan, ay nahihirapan sa ilalim ng palagiang karga. Ang transmisyon ay nagtatrabaho ng sagad sa mga paakyat. At ang dapat sana ay isang hindi mapipigilang todo-tereno, isang eksplorador ng mga imposibleng daan, ay nauwi sa pakiramdam na palaging nasa bingit ng kawalan ng balanse. Gaya ng isang sirkero na hindi mahanap ang tamang porma.
Ang Chevrolet ay gumawa ng humigit kumulang 1,780 unit. Bago ang proyekto ay tahimik na naglaho, nang walang malalaking anunsyo, nang walang mga kampanya ng pamamaalam. Itinigil na lang nila ang paggawa nito. Ngayon, dahil sa pagiging pambihira nito, sa kombinasyon ng gamit at kakaibang katangian, ang Blazer Chalet ay maaring umabot sa mga presyong hihigit sa $50,000 sa mga espesyalisadong subasta. Isang kagalang-galang na halaga para sa isang sasakyan na, sa panahon nito, ay walang nakakaalam kung paano uuriin ng maayos. Bilang 3, Volkswagen Beetle Superbugger. Estados Unidos, mga taon ng 70. Nagkaroon ng sandali sa kasaysayan kung saan ang pagkamalikhain at ang kawalan ng mga regulasyon ay nagkapit kamay upang makagawa ng mga bagay na ngayon ay tila absurdo na sa atin. Ang Superbugger ang perpektong halimbawa. May isang tao sa isang lugar sa California ang tumingin sa isang maliit na Volkswagen Beetle, ang tanyag na pagong o eskarabaho, at nag-isip, kasya dyan ang isang bahay. Hindi. Hindi isang tent sa bubong. Hindi isang trailer sa likod. Isang bahay. Literal. Ang ideya ay simple sa konsepto, ngunit nakatatakot sa pagsasagawa. Gupitin ang Beetle sa likod mismo ng mga upuan sa harap. Alisin ang orihinal na likurang bahagi at ikabit sa natitira ang isang istruktura ng kahoy na mukhang mas matinding DIY kaysa sa seryosong inhenyeriya. Ang resulta ay isang bagay na mailalarawan lamang bilang isang maliit na cabin na nakapako sa ibabaw ng isang chassis na idinisenyo para sa isang bagay na mas simple. Sa loob, ang Superbugger ay nag-aalok ng mga pangunahing bagay. Isang napakaliit na sink, isang maliit na camping stove, espasyo para matulog ang 2 tao sa fetal position. Sa papel, tunog itong minimalistang pangarap, ang pinakapuso ng van life, ilang dekada bago pa naimbento ang terminong iyon. Sa kalsada, ito ay isang ganap na ibang kwento. Ang problema ay hindi ang ideya mismo na mayroon namang dating. Ang problema ay ang pisika. Ang kaibigan na palaging sumusulpot kung kailan hindi mo siya kailangan. Ang orihinal na Beetle na may makina sa likod na pinalalamig ng hangin ay nagbibigay lamang ng halos 60 lakas kabayo. Sapat na yon upang maigalaw ang maliit na kotse at ang mga sakay nito ng may danggal, basta't walang masyadong matatarik na ahon. Ngunit na yon, ang makinang iyon ay kailangang humila ng isang kahon na kahoy na tumitimbang ng ilang daang kilo at, ang mas malala pa, ginawa ang buong sasakyan na isang higanting layag sa tuwing may hanging umiihip sa gilid. Ang paglampas sa 80 kilometro bawat oras ay parang pagpilit sa tadhana. Parang paghingi ng sobra sa isang makina na hindi kailanman idinisenyo para sa ganoong gawain. Ang mga kurbada ay naging pagsasanay ng pananampalataya, kung saan ang pag-ugoy ay nagbabantang itabingi ang istruktura ng higit sa makatuwiran. At ang pagpreno sa matatarik na pababa ay hindi isang mechanical na aksyon. Ito ay isang gawa ng pananalig. Literal na kailangang magdasal na ang mga preno, ang mga kaparehong preno, na nagpapahinto sa isang kotseng 800 kilo, ay kayang huminto sa isang sasakyang doble ang bigat. Gayunpaman, noong 1975, ang Superbugger ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $6,000, isang halaga na hindi biro para sa panahong iyon. At binibili ito ng mga tao. Dahil kinakatawan nito ang kalayaan,
ang posibilidad na maglakbay kasama ang iyong bahay, kahit na ang bahay na iyon ay hindi matatag, mabagal, at posibleng mapanganib. Ngayon, kakatuwa na ang isang superbugger na nasa magandang kondisyon ay maaaring lumampas sa $40,000 sa mga subasta ng mga klasikong sasakyan. Ang panahon, ang malupit na hukom, ay ginawang isang hinahangad na piraso ng koleksyon. Ang dati ay isang mapanganib na kakaiba. Isang sasakyan na nahihirapang unahan ang isang bisikleta na naging bagay ng pagnanasa. Ang kasaysayan ay may sense of humor. Bilang 2, Del Rey, 3 level. Estados Unidos, mga taon ng 60. Kung sa tingin mo ang isang camper ay dapat na compact, para sa malinaw na mga dahilan, kung naniniwala kang mayroong logical na limitasyon sa kung ano ang maaari mong itayo sa ibabaw ng likod ng isang pickup, ang Del Rey 3 level ay dumating upang basagin ang lahat ng mga kaisipang iyon at marami pang iba. Sa gitna ng dekada ng mga 60, sa isang mundo kung saan ang eksperimentasyon ay walang hangganan, may isang taong tumingin sa likod ng isang karaniwang truck at nagpa siyang may kasya doon na higit pa sa isang simpleng mataas na kama o isang tent. Nagpa siyang magtayo ng isang bahay na may 3 antas. At hindi ito isang metapora. Ito ay isang literal na paglalarawan. Sa pinakataas, sa ibabaw ng kabina ng driver, isang lugar para sa pahinga na may espasyo para sa 2 tao. Sa gitnang antas, sa taas ng orihinal na likod ng truck, isang sala na may mga upuan at isang maliit na mesang naitatupi, ang kainan. At sa ibabang bahagi, malapit sa lupa, ang kusina na may daan patungo sa labas. Ito ay isang split type na disenyo, gaya ng isang bahay na may ilang palapag na pinagsama sa likod ng isang truck. Isang tore ng Babel sa ibabaw ng mga gulong. Sa paningin, ang epekto ay hindi maikakaila. Ang Del Rey 3 level ay nakakakuha ng atensyon saan man ito lumitaw. Humihinto ang mga tao para tumingin, ituro at magtanong. Ito ay isang pahayag ng intensyon, isang paraan ng pagsasabing, mas malaki ang bahay ko kaysa sa iyo, kahit na ito ay gumagulong. Sa aspeto ng arkitektura, ito ay matalino, kung saan ang bawat antas ay ginagamit ang espasyo sa matalinong paraan. Ngunit sa aspeto ng pisika, ito ay nakababahala. Ang problema, gaya ng lagi, ay ang bigat. Ang istruktura pa lang ng camper, na yari sa kahoy at fiberglass, ay tumitimbang na ng halos 1,300 kilo. Hindi pa kasama doon ang tubig, gamit, at ang mga pasahero sa itaas na antas. Kapag idinagdag na ang lahat, ang suspensyon sa likod ng maraming pickup noong panahong yon ay nagsisimulang bumigay ng husto. Ang unahan ng sasakyan ay gumaan, nawawalan ng dikit sa kalsada. Ang mga unahang gulong ay nawawalan ng karga at kapit. Ang manibela ay naging hindi tumpak, malabo, na tila hindi alam ng truck kung saan ba talaga nito gustong pumunta. Ngayon, isipin mong kumuha ng isang kurbada sa bilis na 90 kilometro bawat oras, na may center of gravity na napakataas, kaya tila gusto na nitong tumumba sa sarili nitong desisyon. Isipin mong unahan ng ibang sasakyan at maramdaman kung paano itinutulak ng hangin sa gilid ang pader na iyon na may 3 palapag. Ang bawat ihip ng hangin ay naging isang babala. Ang bawat kurbada ay isang panalangin. Ang bawat pagpreno ay isang pagsasanay sa pagkalkula ng panganib. Ang Del Rey 3 level ay hindi lamang malaki. Ito ay hindi proporsyonado para sa sasakyang nadadala nito. Isang solusyon na naghahanap ng problema na walang humiling na lutasin. Gayunpaman,
ito ay naging isang maalamat na piraso. Ngayon, ang makahanap ng isa na buo at nasa magandang kondisyon ay halos imposible. At ang mga kolektor ay nagbabayad ng mga nakagugulat na halaga para lamang sa module, para sa istrukturang iyon na may 3 palapag na humamon sa grabidad at, laban sa lahat ng inaasahan, ay nakaligtas upang maikwento ito. Bilang isa, GMC Motorhome, Estados Unidos, mga taon ng 70. Gemini Hadicho, nang ang General Motors, ang higanteng Amerikano, ay nagpasyang pumasok sa mundo ng mga motorhome noong mga taong 70. Hindi ito ginawa sa pamamagitan ng pagkopya sa kahit kanino. Hindi ito kumuha ng isang umiiral na chassis ng truck at nilagyan ng isang kahon. Hindi. Nagdisenyo ito ng isang bagay mula sa simula. At ang resulta ay tila galing sa isang pelikula ng science fiction ng panahong iyon. Ang GMC Motorhome ay hindi katulad ng anumang bagay na umikot noon. Ang profile nito ay mababa, elegante, na may makinis na mga linya na tila hinubog ng hangin. Wala itong parisukat at ispalinghadong anyo ng mga tradisyonal na motorhome. Mukha itong itang panlupang sasakyang pangkalawakan, isang spaceship na handang gumagtas sa mga lansang ang Amerikano. Ang susi sa takbo nito ay nasa ilalim, sa isang platform na sariling-sarili na binuo ng General Motors, partikular para sa sasakyang ito. Front-wheel drive, isang bagay na hindi pa naririnig sa isang sasakyang may ganitong laki noong mga taong yon. Independent suspension sa 4 na gulong, isa ring ganap na pambihira. At isang sistema ng mga gulong sa likod na tandem na may air suspension na nagpapahintulot na i-adjust ang taas at katigasan ayon sa karga. Ang resulta ay isang motorhome na may habang mahigit 8 metro at 4,500 kilo ang bigat na. Sa hindi ka panipaniwalang paraan, ay nadadala ng may katatagan na walang kakumpetensya ang makakapantay. Sa highway, ang GMC ay nananatiling matatag nang wala ang mga paggiwang na katangian ng mga kumbensyonal na bahay na gumagulong. Sa mga kurbada, tumatahak ito ng may nakakagulat na presisyon. Ang mga driver na sumubok nito sa unang pagkakataon ay hindi makapaniwala na nagmamaneho sila ng isang bagay na ganoon kalaki. Maraming eksperto ang itinuturing ito hanggang sa araw na ito bilang ang pinakamahusay na motorhome sa aspeto ng pagmamaneho na nagawa kailanman. Kaya, ano ang naging mali? Ang timing. Ang lahat ay usapin ng timing. Ang GMC Motorhome ay may malaking makina na V8 na 455 cubic inches, isang 7,5 litro ng displacement na nagbibigay ng sobrang lakas, ngunit kumakain ng gasolina na tila wala ng bukas. Sa panahon ng murang gasolina, hindi ang problema. Ang problema ay, nang magsimula ng tumatag ang modelo, nang magsimula ng tumaas ang benta, dumating ang krisis sa langis noong 1973. Bigla, nagkaroon ng walang katapusang pila sa mga gasolinahan. Ang mga presyo ng gasolina ay biglang tumaas. Ang takot sa enerhiya ay bumalot sa bansa. At wala talagang gustong kumuha ng sasakyan na halos nakakakuha lamang ng pagitan ng 8 at 10 milya bawat galon, mga 3 o 4 na kilometro bawat litro. Hindi ito pagkakamali sa inhenyeriya. Hindi ito pagkakamali sa disenyo. Ito ay isang panlabas na dagok, isang perpektong unos na walang tagagawa ang makakapag-isip. Ang GMC Motorhome
ay masyadong maganda para sa pinakamasamang sandali na posible. Ang produksyon ay nagpatuloy hanggang 1978 na nag-iwan ng halos 13,000 unit na nagawa. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang reputasyon ng pagiging mang-inginom ng gasolina ay dumikit sa modelo na parang linta. Ngayon, gayunpaman, ang GMC Motorhome ay isang ganap na icon. Na-restore at na-modernize, na may mas mahusay na mga makina at updated na mga sistema. Maraming halimbawa ang lumalagpas sa $100,000 sa mukomado ng mga kolektor. Ito ang huling patunay na ang makinang na disenyo, ang matapang na inhenyeriya, ay kayang mabuhay sa pinakamasamang konteksto. Na ang mga magagandang ideya, kahit dumating sa maling sandali, ay kalaunang nakakahanap ng kanilang lugar sa kasaysayan. At dahil doon, dahil sa katapangan nito, dahil sa katalinuhan nito, dahil sa trahikong malas nito, ang GMC Motorhome ay, nang walang pag-aalinlangan, ang hari ng kahangalan sa listahang ito. Mula sa isang fuselage ng eroplano na may makina ng Corvair na hindi makakaakyat sa mga dalisdis, dumaan sa isang pinahabang sports car na may manual transmission na walang nakakaalam kung paano pahalagahan, hanggang sa marating ang isang Thor na may 3 palapag sa ibabaw ng isang pickup na humahamon sa grabidad sa bawat kurbada. Ang lahat ng mga sasakyan ito ay mayroong pagkakapareho. May isang nangahas na mag-isip ng iba. Sila ay mga eksperimentong gumagulong. Mga baliw na ideya na kinuha ng isang tao mula sa drawing board at inilagay sa mga gulong, kahit na iniisip ng lahat na sila ay baliw. Ang ilan ay nabigo ng husto dahil sa mga problema sa timbang o sa sentro ng grabidad. Ang iba naman ay binago ang industriya nang walang nakakapansin sa panahong iyon. At ang ilan ngayon ay imposible nang bigyan ng pahintulot dahil sa mga dahilan ng kaligtasan na hindi pa man lamang umiiral noong ginawa ang mga ito. Ngunit ang kasaysayan ng mga bahay na gumagulong ay hindi lamang sumusulong sa pamamagitan ng mga disenyong matitino at nakakabagot. Sumusulong ito kasama ang mga inhenyero na nangahas na magtanong, at paano kung lagyan natin ito ng pangalawang palapag? Kasama ang mga mapangarapin na tumingin sa isang beetle at nakakita ng isang bahay. Kasama ang mga baliw na henyo na lumagda sa mga plano na kahit sino ay pupunitin na. Kasama ang mga kumpanya na itinaya ang lahat para sa isang ideya, kahit na ang sandali ay hindi pabor sa kanila.